Second question po pwede. Okay, go ahead, bro. Okay, second question ko po, di ba sa SDA yung The Great Apostasy na libro? Yung, no? Ano yan? Ano yan? The Great Apostasy na libro, sa SDA ba yun? The Great Controversy? Controversy o sa SDA yun, Yes, di ba? SDA yun. Bakit naniniwala sila sa Great Controversy na libro? Extra biblical naman yun, di naman yun Bible. Bible alone naman. Dahil ang nakasulat doon sa The Great Controversy ay pabor sa kanila yon dahil sila nga ang author. Tingnan mo anong turo sa The Great Controversy, ha. Ito ay malaking taliwas sa kautusan ni Kristo, eh. Etong sabi sa The Great Controversy. Most of the Christians at last consented to lower their standard. Binabada ng Kristiyano ang kanilang standard. And a union was formed between Christianity and paganism. Meron daw union sa pagitan ng paganismo at ng Kristiyano. Mali yun. Against sa Bible yon, sa 17 ng ikalawang Korinto. Sabi ganito, kaya't lumayo kayo sa kanila. At basahin sa 15 tayo magsimula. No, atin simulan sa 15 tayo magsimula. Ang sabi rito, maaari bang magkasundo? Ito tayo saan kayo maganda rito? 12. Hindi namin isinara ang aming puso sa inyo. Kayo ang nagsara ng inyong puso sa amin. Kinakausap ko kayo bilang mga anak. Buksan naman ninyo sa amin ang inyong puso tulad ng ginagawa namin sa inyo. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Yan ang utos ni Apostol Pablo sa iglesia. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ay ang liwanag at ang kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang dyablo? Ano ang kaugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kaya ang templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So yan ay isang ebidensya na hindi magkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng pagano at ng Kristyanismo. Pero ang turo nila sa The Great Controversy ay union. Ay union. At saka Budyondo. Yes. Sabi pa dito, bro, in this text, White presents Christian history and events as signifying the cosmic battle of duality between Jesus Christ and Satan. The various incidents described are, according to White, manifestations of this battle on earth. Key players such as the papacy, together with various saints and prophets, are also described as playing influential parts in the ongoing battle. So, pinapahayag pala dito ni Ellen White na patuloy ang labanan between Christ and Satan. Then, ang mga key players, no, yung mga naglalaro baga kay Satan, yun ang papacy, together with the various saints and prophets. So, sila ang in Christ na ano, bro, Jando. Ito sabi dito, meron kasi rin ako dito. So ito yung nagsabi dito, no. So panilin lang talaga, kaya paniniwalaan nila yan, bro, dahil against sa atin. Kaya papaniniwalaan talaga nila yan. Yun na nga sabi ko eh. Kaya delikado kapag sila author. Yun mo yung sa baba. As the followers of Christ united with idolaters, the Christian religion, ito yung pinakamalaking sampal kay Kristo. The Christian religion became corrupted and the church lost her purity and power. Aba, napakalaking insulto kay Kristo yan. Bakit? Ano bang sinabi ni Kristo?
Matthew chapter 16 verse 18. Sabi ni Kristo, "Now I say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it." Will not conquer it. Pero ang turo ng Sabadista, and the church lost her purity and power. The church became corrupted. Sabi na nga ni Kristo, and all the powers of hell will not conquer it. Pero ang turo ng Sabadista, ang iglesia na tayo ni Kristo became corrupted. Nako. Kaya peligro kapag sila talaga ang author. Sabi ko nga, sabi ni Camacho, meron kasing mga referensya na impluwensyado ng Katoliko. Doon kayo sa mga libro na hindi nila impluwensyado. Gaya ng mga kritiko sa Katoliko, hindi namin yan impluwensyado. Pero ano mga pinagsusulat? Puro kasinungalingan. Gaya nun. Dahil kontrobersi. Sinungalingan yun. So hindi yun walang batayan yun sa Bible. Yung Wala. Great Controversy. Sila mismo Talungan ang pa nga sa kumukontra Bible eh. Wala bro. Kasi Sila mismo ang kumukontra sa aral nila. ang sabi, Bible alone. hindi bro, kasi ang sabi dito bro, Ellen G. White was one, we are also told that the future holds further conflict and that eventually, with faith and belief sustained by adherents, Satan will be driven out for good. It is through this process that the world will become, hindi pala ito sa baba pala. Ellen G. White was one of the foremost early leaders within the Seventh-day Adventist Church. It is her doctrine. Kanino daw? It is her doctrine. So, doktrina lang ni Ellen G. White. Inspired by many visions she had. Corresponding with her intensive study of many Christian scriptures and texts. So, bunga lang yung pagbabasa niya at pag-i-study sa mga Christian scriptures, kaya nagkaroon siya ng mga ganyang vision, which holds prominent place in Adventist theology to this day. Of the 28 fundamentals belonging to this denomination, this book represents the 8 that Jesus Christ arose literally and bodily from the grave. So malinaw na yun, galing lang sa vision ni Ellen G. White na naging bunga ng kanyang intensive study of many Christian scripture and text. So haka-haka lang tong libro na to bro, hindi to galing sa Bible. Hindi ka narinig mo dyan do. Brother Dominic. Maraming salamat po. Sila pa lang kumukontra sa nila Bible alone. Kasi sila may turo wala.